Pilipinas, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at makakasama niyo naman sa isang edisyon ng Break Time. Thank God it's Friday. Uy. Ako po si Thea Petro Corpuz. Dre Sibayan, sang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at ibibigay na natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God it's Friday, 23 ng buwan ng Mayo. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas sa susunod na linggo. Samantala, diplomatic protest ihahain naman ng Pilipinas kontra sa patuloy na agresyon ng China. Code of Conduct sa South China Sea muling isusulong ni Pangulong BBM sa ASEAN Summit. Executive Secretary Bersamin at Economic Manager si Pangulong BBM, mananatili sila sa kanilang pwesto. Revamp sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Todo suporta ng mga lider ng Kamara. COMELEC sanib puwersa sa iba pang ahensya para sa barangay SK elections, kaisa project inilunsad. MMDA at LTO sanib puwersa sa pagpapatupad ng NCAP simula Mayo 26. Sa Lunes na yan. Lunes yan ang sasalubong sa ating mga motorista. Solid North Bus Company kinasuhan ng DOTR sa karambola sa Esitex. 61 taong gulang na lola, 2 beses na hit and run sa Quezon City. Patay. 30 lugar na sapol naman ng Danger Level Heat Index ngayong Biyernes ayon sa Pag-asa. Hagupit ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, 4 patay ayon sa OCD. Sa Australia, meron ding malawakang pagbaha, 3 naitalang namatay, 50,000 residente ang inilikas. Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time. Abiso sa mga motorista, asahan na sa susunod na linggo ang dagdag bawas sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, posible ang 15 centavos o 15 sentimos sa tapya sa presyo o 30 sentimos sa dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang 20 sentimos hanggang 40 sentimos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene at walang nakikitang paggalaw sa presyo, hanggang 40 sentimos naman ang tapya sa kada litro ng diesel. Ang posibilidad ng pagkaroon ng rollback ay dahil sa oil shortage facility mula Iran export terminal at ang pagkakaroon naman ng price hike ay dahil sa global oil demand. May bagong dahilan ngayon na. Ganon? Akala ko. Masyadong social yung dahilan. Oo nga. Pagkakaroon, ang price hike dahil sa global oil demand. Ang rollback dahil sa oil storage facility mula Iran. Ganon? Export terminal. Okay. Ang galing naman ng DOE. Ano ba yung usual na kadahilanan? Ay paggalaw sa pagdaigdig ng merkado, di ba? O ngayon. Ngayon, mas technical ang dating. Mas elaborate. Ayan, di ba? Ang rollback dahil sa oil storage facility. Mm-hmm. So, pagka oil storage facility, big sabihin, may laman. Yes. Kaya nag-rollback. Okay. So, nagtaas naman dahil sa global oil demand. Dahil na pangailangan. Malakas yung demand. Okay. Maraming nangailangan. Okay, sige po. Okay, sige po. Thank you, noted. Sa ibang balita naman, kasado maghain ng Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China. Kasunod po ng panibagong insidente ng agresyon ng China Coast Guard sa Sandy Cay 2 sa West Philippine Sea. Ayon po sa National Maritime Council, hindi raw palalampasin ng Pilipinas ang ginawang pangaharas
ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa noon ng scientific research malapit sa Pag-asa Island. Ayon po sa report, binomba ng water cannon at sinadyang banggain pa ng China Coast Guard ship ang BRP Dato Sanday na sinabayan din ng panggigit-git sa kasama nitong barko na BRP Dato Pagbuwaya. Ito po'y kinundina ng NMC at iginiit ng insidente malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sa international law, partikular na sa UN Convention on the Law of the Sea. Kaugnay nga ng balitang yan, inaasahang muling hihimukin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kapwa leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na bilisan ang pagtalakay at pag-adopt ng Code of Conduct sa South China Sea. Nakikita makatutulong ang COC para maibsan ang tensyon at maitaguyod ang stability sa rehiyon. Dadalo ang Pangulo sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na una nang sumang-ayon ang ASEAN Foreign Ministers na apurahin ang pag-uusap tungkol sa Code of Conduct. Target, ihirit ng Pangulo na maisapinal ang COC para malinawan ang mga issue at mabawasan ang panganib ng regional misunderstandings at miscalculations. Narito ang bahagi ng pahayag ni Imperial. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. Going back to that statement, it's a reaffirmation of concluding it hopefully among ASEAN and China. Samantala naman, tuloy po ang nakadagdang musical mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Ito po'y sa kabila ng panibagong agresyon ng China ng kanyunin ng tubig, ang barko ng BFAR sa bisinidad ng Sandy Cay Islands. Ayon po kay Atin Ito Coalition Convener Rafaela David, tuloy ang kanilang misyon mula Mayo 26 hanggang Mayo 30. Kasadong ganapin ng Atin Ito Coalition ng musical event na layuning ihatid daw po ang mensahe na ang dala ay kapayapaan sa pamagitan ng musika, hindi lengguwahe ng giyera. Idinim po ni David na lalong nagpasidhi sa kanilang gagawing misyon ang nangyaring agresyon ng China sa Sandy Cay para igit ang soberanya ng Pilipinas sa mas mapayapang paraan. Tinagdaman ng Atin Ito Coalition ng kaligtasan daw po ng kanilang volunteers sa gagawin nilang misyon kung kaya't meron ng contingency measures na nakalatag tungkol dito. Sa iba pang balita, hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa press briefing, sinabi ni Bersamin na susuportahan siya ng Pangulo hanggat nagtatrabaho ito para sa kanya. Narito ang pahayag ni Bersamin. Sir, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I had his full backing for as long as I wish to work for him. Mananatili rin sa posisyon ang economic managers ng administrasyon, kabilang dito sina Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto, Department of Economy, Planning and Development o DEV Secretary Arsenio Balisacan, Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman at si Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs or OSA-PIEA Secretary Frederick Go. Narito muli si Bersamin. Because of the importance dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the Cabinet. Take note.
Matapos nga ho magsumite ng courtesy resignation, naglabas na ng ilang mga pangalan ng Malacanang na mga bagong talagang opisyal. Itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs si dating Ambassador at DFA Undersecretary Tess Lazaro, epektibo July 31, 2025. Papalitan ni Lazaro si Secretary Enrique Manalo na itinalaga naman bilang permanent representative ng Pilipinas sa UN bilang kapalit naman ni Antonio Manuel Lagdameo na nakatakda ng magretiro. Mula naman sa Department of Energy, inilipat naman si Secretary Rafael Lotilla sa Department of Environment and Natural Resources. Kapalit ho ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magpapahinga daw ho muna sandali si Loizaga pero maaari daw mabigyan ng posisyon sa gabinete sa hinaharap. Pansamantala naman pamumunuan ni DOE Undersecretary at dating Congresswoman Sharon Garin ang DOE bilang officer in charge. Habang si Engineer Jose Ramon Aliling naman ay tatalaga sa Human Settlements and Urban Development kapalit ni Housing Secretary Rizalino Acuzar na siya namang magiging presidential advisor para po sa Pasig River Development na may ranggong kalihim. Samantala, suportado ng Kamara ang papatupad ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang ipinakitang tapang ng Pangulo sa paghingi nito ng pananagutan at pag-aayos sa pamamahala ng kanyang administrasyon. Tiniyak ni Romualdez na handa ang Kamara na makipagtulungan sa bagong gabinete upang maipagpatuloy ang mga programa ng Pangulo. Kabilang dito ang paglikha ng mga dagdag na trabaho, mapababa ang presyo ng pagkain at makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko. Giit ng House Speaker, dito masusubok ang hangarin ng ilang opisyal ng gobyerno na dapat unahin ang kapakanan ng mga mamamayan. Samantala naman hindi raw po apektado ang constitutional bodies tulad po ng COMELEC. Ang direktiba naman ni Pangulong BBM na magsumite ng courtesy resignation ng mga miyembro ng kabinete. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mayroong fixed term ang COMELEC at sa oras na sila ay makumpirma sa Commission on Appointments, magsisimula na ang fixed term. Dagdag pa ni Chairman Garcia, pang-ehekutibo lamang ang panawagan ng Pangulo. Una na rin pong hinamon ng Duterte Youth Party List si Chairman Garcia na mag-resign na sa pwesto. Ngunit iginit po ni Garcia na hindi tiyak na mababago ang desisyon ng National Board of Canvassers hinggil sa hindi pagproklama sa naturang party list. Samantala, nakipagsanib puwersa ang Commission on Elections o COMELEC sa iba't ibang ahensya, organisasyon at stakeholders para sa nakatakdang pagdaraos ng December 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan o BSK elections. Inunsad ngayong araw ang Kaisa Project o ang katapatan at integridad para sa atin na pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Commissioner in Charge Ray Bulay sa Palasyo del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Lumagda rin ng Memorandum of Agreement ang COMELEC at partner organizations nito sa naturang aktibidad. Ayon kay Commissioner Bulay, naging matagumpay ang katatapos lamang na 2025 midterm elections at nagbiro na jingle lamang ang pahinga. Jingle pipi ang pahinga dahil sasabak na naman ang COMELEC sa halalan. Narito si Bulay. Jingle lang po ang pahinga. Fresh from this major milestone in Philippine history. Project Kaisa also officially launches the BSKE. Project Kaisa was founded on a simple yet powerful premise para katapatan at integridad. Kasi ang ating pong eleksyon ay nag-uumpisa at nagtatapos sa pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. Ating pong narinig ang tinig ni Chairman George Garcia. Sinabi ni Chairman Garcia malaking pagbabago ang aasahan sa BSK elections dahil manual elections o mano-mano ang bilangan nito. Manual na eleksyon, mano-mano ang bilangan at mas challenging. Ngunit inaasahan ng COMELEC na marami pa rin ang buboto. Narito muli si Garcia. Asahan. Sapagkat sa barangay SK elections ay manual na halalan po ito. At dahil manual na halalan, babalik po tayo doon sa manual ng pagbibilang
Pero ang bilang ng mga botante maaaring ma-reduce ng konti, pero ganun pa rin ang pila, ganun pa rin ang mararanasan natin. Samantala naman kinumpirma po ni House Speaker Martin Romualdez natanggap na ng kanyang opisina ang sulat ni Senate President Chis Escudero kaugnay ng nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinarating na rin ng House Speaker ang abiso sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Ayon po kay Escudero, formal na magbubukas bilang impeachment court ang Senado ganap na alas 9 ng umaga sa June 3. Sinabi naman ni San Juan Congresswoman Isabel Zamora, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, naharap daw po ang prosecution panel at babasahin ng articles of impeachment sa June 2 ang muling pagbubukas ng Kongreso. Anya harap ang orihinal na 11 kongresista na miyembro ng House Prosecution Team. Mamaya susubukan natin makapanayam ng isang political analyst, batikang political analyst para nga naman malaman natin kung anong epekto, may maganda bang maitutulong ang pagkakaroon ng balasahan sa mga gabinete ng ating administrasyon. Yes. Ngunit isa munang paalala para sa pagpapatuloy ng programang Break Time. Kasama niyo pa rin po Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan para po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ang oras 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa lahat po ng mga nadikitan ng ating mga init-dikit sa tag-init sticker. Nako, baka kayo na po ang ating matawagan ngayon para sa ating kadikit panalo sa init-dikit sa tag-init sticker Lakas Promo. Dapat naka-open yung inyong mga linya ng telepono kasi kung hindi naka-open, hindi kayo matatawagan. Hindi kayo matatawagan. Pero mukhang napakabilis ng mga pangyayari. Tingnan nga natin, bigyan pa natin ng chance habang dinadial natin. Meron na ba tayong tawagan? Dito muna tayo sa ating promo. Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DCRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa init-dikit sa tag-init sticker Lakas Promo. Sa mga nagpadikit ng DCRH sticker sa kanilang sasakyan sa init-dikit sa tag-init, eto na ang bonus round. Dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. Instant 1,000 pesos ang mapapanalunan kung masasagot ng ating natawagan ang ating katanungan. Kaya handa na ang telepono dahil eto na po. In 3, 2, 1, hello po. Bakit nagda-dial tone? Hello po. Ba't dial tone? Oo. Akala ko pa naman handa na kayong manalo ng 1,000 pesos. Ayan. Nako. Malayo kasi. Malayo. Nasa kabilang planeta. Oo. Baka naputol kasi nga, naubos yung load. Nito, sino naubusan ng load? Tayo o siya? May dumaan yata eh. Oo, pero ang ating maswerteng matatawagan para sa ating init-dikit sa tag-init sticker Lakas Promo ay mananalo ng 1,000 piso. Yun, limpak na 1,000. Alam ko hindi na kailangan pumunta rito. Follow the instructions lang na ibibigay sa inyo siguro ni Wina or ni Jackie para mas madali ang inyong pag-claim. Mas mabilis ang pagdating ng premyo. Correct. Oo, 1,000 piso rin. Oo, ba syempre. Marami nga na mabibiling bigas noon. Of course. Oo, di ba? Hello? Pagbenteng bigas na nabili mo, di ba? Ay, tagbe-20. So, ilang kilo yun? Marami-rami yun. Oo. Ayaw natin mag-compute. Hello po. Ala, ayaw yata. Mamaya na, babalikan na lang natin siguro ang ating winner sa ating init-dikit sa tag-init. Yan. Hello po. Wala eh. Ayaw. Hello? Hi. Nasa call wait ba tayo? Ayaw. Tayo pang nilagay sa call wait option. Kaya pa ba natin? Mamaya na. Wala na. Sige, basa muna tayo. Sige. Ibahin nyo na lang yung tatawagan? Oo. Mukhang ayaw yata sa kanya. Oo, baka baka nabales. Nausog. Babalikan natin ang ating init-dikit sa tag-init sticker Lakas Promo. Pero dumako muna tayo sa iba pang, eto na,
Hello? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ay, Ayun. Oh, matanong ko paano pong pangalan nila. Kala ko natakot kayo. Akala nyo ayaw nyo nang tanggapin ng inyong swerte ngayong araw na ito. 1,000 piso. Magandang hapon po. Ano pong pangalan nila? Eden Dacusay po. Miss Eden Dacusay. Tagasan po si Miss Eden? Kalamba po, Kalamba, Laguna. Kailan po kayo nadikitan ng DZRH sticker? Mga 2 weeks na po, hindi ko po tandaan kung mga anong araw yun eh. Basta 2 weeks ago. O ngayon, para talagang kayo na po ang ating winner, matanong natin kayo, no? Ano po ang stasyon na pinakipinakikinggan sa Calamba, Laguna? DZRH po. Ay, Ayun. yun. Abay, ibigay na kagad sa kanya. Huwag niyo po ibababa ang linya Oo. ng inyong telepono dahil Congrats. ibibigay na po agad-agad sa inyo ang inyong 1,000 piso. pisong papremyo para sa ating Congratulations. Init Dikit sa Tag-Init Sticker Lakas promo. Congratulations! Thank you po, thank you. See you. Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DZRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa Init Dikit sa Tag-Init Sticker Lakas promo. Sa mga nagpadikit ng DZRH sticker. May isa lang akong napansin. Ano? Alam mo yung ring na yon ng telepono. Yung Mga dekada na pa yata. Yung gano'n? Hindi. Kring. Ay, yung gano'n? Kring. Alam mo na kung sinong nag-edit. Diba? Edad. Hindi maganda yung classic yun. Yung ano yung rotary dial pa ata yung ganun eh. Ba't alam ko yung rotary dial? Ano ka ba? Kinakabahan ako pagka ganyan. Napaghahalata ka. Oo nga. Ano una? Natatawa tuloy sina Sir Ed, saka si Sir Nick Bartolome, saka si dating si General Emil Sarmiento. Ayan. Magandang hapon po Nakatutok sa inyong ngayon. lahat. Nako, Biyernes pa naman, di ba? At ano mo kadalasan kapag ka Biyernes, dito rin bumubuhos ang ating mga nagbabagang balita. Correct. At habang inaantay natin ang mga reports mula sa labas, mula kay Manang Miss Leth Narciso, Raymond Dadpaas, Manang Milky, Noche Cacas at Josa, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag makialam o pinayuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag makialam sa Bicameral Conference Committee o BICAM deliberations para sa panukalang pambansang budget sa susunod na taong 2026. Giit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, tungkulin ng Kongreso ang pagtalakay sa budget at hindi dapat makialam ang executive branch. Anya, ang presensya ng Pangulo sa BICAM ay maaaring magdulot ng pressure sa mga mambabatas ng Senado at Kamara. Punto rin ni ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino na walang lugar ang Pangulo sa BICAM at dapat ay lantad sa publiko ang lahat ng talakayan. Nanawagan pa si Tino na wakasan na ang mga closed-door negotiations na nagbubunga umano ng mga budget cut at dagdag na pondo para sa pork barrel. Giit ng dalawang mamabatas, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan kaya't nararapat lamang na ipairalin ang transparency at accountability sa pag-aproba ng pambansang budget. Samantala, pinanguna naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project dyan po sa Pangasinan. Pinunduhan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang naturang proyekto, katuwang ang Department of Tourism at ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City. Tambok dito ang elevated green spaces na lalagyan ng iba't ibang uri ng halaman. Walkways, seating areas at interactive zones, shopping center at viewing decks. Naniniwala naman ang Pangulo na makatutulong daw pong Sky Garden Project sa pagpapalakas ng turismo sa lalawigan at binigyan din na marami ang makikinabang dito mula sa mga magsasaka, mga mangingisda na nagsusupply ng pagkain sa mga hotel at mga restaurant at iba pang nabibigyan ng oportunidad sa turismo. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng mga kanayunan. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating mangingisda, na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama mga hotel, ang transportasyon. Samantala, nanawagan naman ang Pangulo sa pulisya at LGUs na tiyaking ligtas
at maayos daw po ang bawat lugar na pinupuntahan ng mga turista. Ipasok na muna natin ang reports mula sa Malacanang. Ayaw ng patulan ang pangangantsaw ni Attorney Vic Rodriguez. I-detalye mo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Isaya na kay Ray, daldal lang ng daldal, kaya wag na daw pansinin. Iyan ang sagot na Executive Secretary Lucas Bersamin nang mahingan ng reaksyon sa pahayag ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na baliwala ang paghingi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete dahil ito mismo ang problema. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Bersamin na hindi na dapat pinapakinggan si Rodriguez. Hirit pa ng Executive Secretary, bakit ba natanggal si Rodriguez wala pang 3 buwan sa pwesto? Narito si S. Bersamin. Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Leth Narciso. Samantala naman, Senador Jingo Estrada, kumpiyansang mananatili si Senate President Chis Escudero sa kanyang pwesto. Ibalita mo yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Lakay Raymond. Yuhu. Raymond. Bah. Ni, awan. Bah. Okay na. Okay na. RH28. Go ahead, Lakay Raymond. Awan mat apo. Mamaya, babalikan natin si Lakay Raymond at Paz. Samantala, BICAM sa 2026 proposed national budget dapat maging bukas sa publiko sa halip na ikonsidera ang paglahok ng executive branch. I-detalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Riran. Mga nang Milky. Teya at Lakay Ray, mas mabuting buksan sa publiko at sa media ang mga meeting ng Bicameral Conference Committee, lalo na sa panukalang pambansang budget. Reaksyon to ni House Senior Deputy Minority Leader Paul Dafa ng Samar kasunod ang report na maaring umupo si Pangulong Bongbong Marcos sa BICAM pero nilinaw naman na ng Malacanang. Ang kay Dafa ang pagsalin ng sinumang opisyal na executive branch sa mga deliberasyon ng Kongreso sa pambansang budget ay pwedeng panghimasok sa prinsipyo ng checks and balances sa co-equal branches ng gobyerno. Anya, base sa batas, ang lahat na mga panukalang batas tungkol sa pondo, taripa o buwis ay manggagaling sa Kamara at pinapayagang magpanukala ang Senado o sumang-ayon ng merong pag-amyenda. Sabi ni Daza na intindihan niya ang pag-aalala ng Pangulo sa congressional insertion at umano'y mga tapyas pondo na lumutang noon sa 2025 national budget. Giit ni Daza kung gusto na magkaroon ng maayos na latag ng pambansang budget at maiwasan din ang anumang pagsingit lalo na ng pork barrel, panahon ng gawing accessible ang BICAM meeting sa publiko at sa media. Kasama dito ang release ng mas detalyadong report at din lamang daw mga summary ng lump sums. Dagdag pa ni Daza, deserve na mga tao na makita kung ano at saan napupunta ang mga alokasyon at kailangan nalalaman kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan. Ako si New Creguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky, at ibalikan na report mula sa Senado. Ito daw pong si Senador Jingo Estrada ay kumpiyansa na manatili pa rin sa kanyang posisyon si Senate President Chis Escudero. Go ahead, Lakay Raymond. Lakay Ray, kumpiyansa si Senate Pro Tempore Jingo Estrada na manatili pa rin sa pwesto si Senate President Francis Chis Escudero. Hindi lang ito sa natitirang 2 linggong sesyon ng Kongreso ng 19th Congress, kundi tatawid ito sa 20th Congress. Sa isang video call ng ilang mga kasapi ng Senate media ay tumanggi si Estrada na natukuyin kung ano ang basehan ng kanyang pahayag. Ngunit aminado ito na lahat ay posible sa ngayon na maaaring mangyari
lalo na at lumutang ang pangalan ni dating Senate President Tito Soto III na maaring maging o isa sa mga kandidato na Senate President. Aminado ito na hindi siya kinakausap sa ngayon ni Senador Soto dahil alam naman niya na siya ay naka-align ngayon kay SP Cheese dahil siya ang kanyang Senate pro tempore. Pinakahuli, Reyna, lumutang ang pangalan na isa sa mga posibleng kandidato daw sa pagiging Senate President ay si Senador Amy Marcos na nagpalutang na siya umano ay kinakausap ng ilang senador upang tumakbong Senate President. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lakay Raymond Adpa. Samantala, 7 Japanese national na miyembro umano ng Criminal Fraud Syndicate arestado ng Bureau of Immigration. Idetalye mong balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea Talakay Ray, swak na sa kulungan ng Bureau of Immigration ang 7 Japanese national na umano'y mga notorious na member ng Criminal Fraud Syndicate na JP Dragon sa kanilang bansa. Batay sa report ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, sina Hiraki Ishikawa, Tsubasa Amano, Saisaki Ken Akira, Sambon Chico at Naoto Matsumoto ay naaresto sa bahagi ng Quirino Highway sa San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan, habang ang dalawang sina Kintaro Yamane at Masato Morihiro ay naaresto naman sa isang condominium unit sa Adriatico Street sa Ermita, Lungsod ng Maynila. Ang grupo ay kinilala ng mga otoridad ng Japan na mga miyembro ng kilalang JP Dragon na wanted sa kanilang sariling bansa dahil sa malawakang pandaraya. Idinatawid rin ang JP Dragon sa illegal na aktibidad na ang tinatarget umano ay mga senior citizens sa Japan. Nagpapanggap ang mga ito na mga law enforcers sa mga biktima. Inaharas para ibigay ang mga ATM cards, bank cards at iba pang impormasyon sa kanilang bank account. Ayon pa kay FSU Chief Rendell C., ang 6 ay may warrant of arrest sa summary court sa Fukuoka, Japan noong March 5, habang ang isa na si Matsumoto ay isang overstaying alien dito sa Pilipinas. So ano yan, Noche, deport kagad? Oo, pinaprocess na lakay Ray yung deportation order itong 7 mga Hapon na may mga kaso sa ibang sa kanilang bansa. Bukod pa nga dito ay mga member ng criminal syndicate group na JP Dragon na yung binibiktima nila lakay Ray ay mga kawawang senior citizen. Talaga naman, no. Mga pandin lang. Pandara saka fraud, no? Lalo ka na by Noche kung gusto mong mag-stay sa Japan. Di ba? Oo, dito pala sila nagtago, ano? Dito sila nagtago. Dito sila nag-aasik ng lagim. Dito sila nagtago. Akala nila siguro, safe sila dito. Pero dahil nga doon sa technology ngayon, natitrace na sila, nalulukit na sila. Dahil nga doon sa counterpart sa pakipag-ugnayan ng Japan government dito sa Bureau of Immigration. Saludo tayo sa mga taga-imigrasyon. Talagang umaaksyon. Immigration at yan, yung mga NBI dahil yun ang nagtulong-tulong. Salamat, by Noche. Para sa inyong dalawa, Ms. Thea at lakay Ray. Thank you. Samantala, handa ka na ba, partner? Para saan? Handa ka na ba sa Lunes? Hindi pa. Wala. Sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito po ay ayon po sa LTO, kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor de Mendoza II. Sinabi niya na sila ay nakipag-ugnayan na sa MMDA para sa kanilang data sharing para malaman daw po kaagad kung sino ang may-ari ng mga sakyang pasaway
lumalabag sa NCAP. Samantala sa mga ibinenta naman ng kanilang mga sakyan, irerekomenda ng LTO sa DOTR na gawing online ang aplikasyon sa transfer of ownership at ang certificate of registration o sa pangalan ng bagong may-ari ay pwede nang ipadala sa pamagitan ng courier o i-pick up sa opisina ng LTO. Narito po ang pahayag po ni ASEC Vigor Mendoza. Sana po yung aming data sharing sa MMDA na para malaman kaagad kung sino ang may-ari ng sasakyan, mapadalahan ng summons kung mahuliban para mapagbigyan yung may-ari ng sasakyan na explica o ituro kung sino yung driver na nagmamaneho ng araw na yun. Na-plansya po natin ang proseso. Online process lang po ito, kaya hindi mahirapan yung ating mga motorista. Tapos yung CR sa pangalan ng bago may-ari, pwede nila padala through courier or i-pick up sa opisina ng LTO. Ang importante lang naman sa LTO ay masigurado namin na yung may-ari ng sasakyan ay siyang tunay na may-ari. Yun. Kaya... Tama nga naman. Oo, totoo naman. Pero kung hindi ka naman pasaway, lagi ka namang handa kahit na may mga camera na nakamonitor sa'yo. Oo naman. Saka disiplina. Kung disiplinado ka, wala ka naman dapat na ipangambay. Katakutan, oo. At naghain nga ng civil case ang Department of Transportation o DOTR laban sa Pangasinan Solid North Transit Incorporated kaugnay ng kinasangkotang karambola ng mga sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong Mayo 1. Mismong si DOTR Secretary Vince Dizon ang naghain ng kaso kasama ang pamilya ng mga namatay sa aksidente. Bukod sa Pangulo ng Solid North Transit, kinasuhan din ang bus driver nito. Matatanda ang 10 tao ang namatay sa trahedya ng karambola habang 37 na iba pa ang nasugatan. Samantala, kalunos-lunos naman ang sinapit ng isang lola sa Quezon City matapos po siyang mabundol ng not one but two. 2 beses. Naku. Ayon po sa Quezon City Police District, parehong tumakas ang dalawang SUV driver na nakasagasa sa 61 anyos na lola. Sa ngayon po ay nagpapatuloy po investigasyon ng Quezon City Police para malaman ang pagkakilanlan ng dalawang tumakas na SUV driver. Ayon po sa mga otoridad, posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang mga driver ng SUV. Samantala, pinawalang bisa ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver na nakasagasa at nakapatay ng 2 katao sa entrance ng NAIA noong Mayo 4. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na napatunayang guilty sa kasong reckless imprudence ang driver na pinatawan din ng 2,000 pisong multa. Ang revocation ng kanyang lisensya ay mananatili sa loob ng 4 na taon. Ipinahayag ni Mendoza na nabigo ang SUV driver na magsumite ng paliwanag tungkol sa iniharap na kaso laban sa kanya. Bukod sa 2 namatay, kabilang ang 4 na taong gulang na batang babae, 3 din ang nasugatan sa nangyaring car crash sa NAIA noong Mayo 4. So, suspension yung for driver. 4 years. Revocation of rin. license for 4 years. Effective for 4 suspension years. lang. Kasi kung revoke yan, wala na. So wala kakarapatan pa rin. Kasi revocation kanya siya naman nanatili sa loob ng 4 na taon. So ano yung ibig sabihin nun? He has to reapply kasi pag suspended, kasi diba that means pwede kang on hold but no application in 4 years. So i-reapply niya ulit. Dapat kasi for another driver's license after 4 years. After 4 years pa siya kasi pag suspended, may driver's license ka, hindi mo lang pwedeng magamit. Tama, di ba? Hindi naman lifetime yung revocation. Correct us if we're wrong, Chief Vigor Mendoza. Pero yun yung interpretation ko. That's my appreciation of of the report. So ni-revoke na yung old na driver's license na. So for 4 years. So ibig sabihin, pagkatapos ng 4 na taon, pwede niya subukan na mag-apply ulit for a driver's license, perhaps. Samantala, nagbigay po ang OWA ng tulong pinansyal sa pamilya po ng 4 na taong gulang na batang namatay sa trahedya sa NAIA Terminal 1 noong May 4. Personal na nagpaabot po si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ng kalahati milyong pisong ito yung tulong kay Danmark Masungsong OFW na padre de pamilya sa Central Building ng OWA dito po sa Pasay. Magugunitang nasugatan din sa aksidente ang nanay ng bata at kinailangan pang operahan ang spleen at sumailalim sa therapy ang isang binti para maayos muling makalakad.
Pero ito pa, Miss Thea, na-hospital din pala ang lola. Naku, bakit? At yung kanyang 7 years old na pinsan, napawang kasama sa paghahatid sa ama ng bata. So, isang pamilya ang ano napinsala. ba naman yun, no? Napatungo sana sa Czech Republic yung si Denmark Masungsong. Una pong nakalabas ng kulungan ng 47 years old na naka-aksidente na SUV driver matapos bayagang makapagpiyansa ng 100,000 piso sa Pasay City RTC. Sa iba pang balita, siniguro ng Department of Migrant Workers na hindi mapapatid ang tulong at asistiya ng kagarawan sa mga overseas Filipino worker at sa kanilang pamilya. Sa kabila ito ng courtesy resignation ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tumalima sa utos na recalibration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang gabinete. Maliban kay Kakdak, naghain din ng resignation ang bagong talagang administrador ng Overseas Worker Welfare Administration na si Attorney Patricia Yvonne Kaunan bilang pinuno ng attached agency ng DMW. Nagpapatuloy naman ang ugnayan ng dalawang tanggapan katuwang ang Migrant Workers Office at regional offices nito para sa tinawag ng DMW na performance-driven na pag-alalay sa mga bagong bayani. Samantala naman, tumasbo ang may binubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal sa Batangas sa loob ng 24 oras. Naidala ng PHIVOLCS ang 4,049 metric tons ng sulfur dioxide emissions itong Huwebes, mas mataas kumpara sa 2,285 metric tons na naitala noong Miyerkules. Naglabas din ng hanggang 1,200 metrong taas ng plume ang bulkan na napadpad pakanluran. Bagaman tinuturing na moderate emission ang aktibidad, walang naiulat ng PHIVOLCS na pagtaas ng hot volcanic fluid sa main crater lake ng Taal Volcano Island. Wala rin obserbahang volcanic smog o VOG sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS. Samantala, naitala rin ng PHIVOLCS ang 16 na volcanic earthquakes at 3 volcanic tremors sa Bulkang Taal na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Sa iba pang balita, inaasahang nakararanas ngayon ng Danger Level Heat Index ang 30 lugar sa bansa. Ngayong araw yan ng Biyernes, Mayo 23. Ayon sa Pag-asa, 46 degrees Celsius ang inaasahang naramdamang init sa Apari, Cagayan at 45 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Samantala, 44 degrees Celsius ang damang init sa mga sumusunod na lugar: Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, Subic Bay, Olongapo. Paalala naman ng Pag-asa sa publiko, limitahan ang outdoor activities, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang heat-related illnesses. Patay ang 3 katao na naman sa baha sa mga bayan naman sa southeast coast ng Australia. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang 63 anyos na lalaking lumulutang sa baha sa loob ng kanilang bahay sa hilaga ng Sydney. Isa namang 30 anyos na lalaking pinaniwala ang unang napaulat na nawawala ay nakitang palutang-lutang din ang bangkay sa baha sa mid-north coast ng Australia. Natrap naman sa loob ng kanyang sakyan ng isang 60 anyos na babae habang tinatawid ng baha sa Coffs Harbour. Nakararanas naman ng matinding mga pagbaha ang ilang bahagi ngayon ng Australia dahil naman sa patuloy na mga pagulan na posibleng umiral hanggang sa mga susunod pang mga araw. Sa atin mainit, doon bumabaha. Sa kanilang palamig o baha. Pero may part sa Pilipinas na bumabaha din sa Mindanao area. Yan ang basahin mo dyan, Ms. Thea. Ito na nga. Yan na. At umakyat sa 4 na katao ang namatay sa Mindanao dahil sa malakas na pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pag-ulan na dala yan dahil yan sa pinakahuling datos ay binahagi sa DZRH Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na batid na galing ang reported casualties sa Regions 9, 10, 11 at 12. Gayunman, patuloy pang sumasailalim sa validation ang sanhi ng pagkamatay ng 4 na biktima. Samantala, lumobo pa sa 57,642 na pamilya o 275,590 na individual mula sa 162 barangay ang apektado sa Regions 9, 10, 11, 12 at BARM. Mahigit 6,000 katao rin ang
ang pansamantalang nasa evacuation center habang ang ilan ay piniling lumikas sa ibang lugar. At dumako na tayo sa ating balitang showbiz. Ito na. Eto na nga, Derek Ramsey, humirit agad ng anong baby hinirit? number 2 kay Ellen Adarna. Ang cute kasi ng baby nila. Idetayo mo nga ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa! Kay Ray at Misteria, hindi pa man lumilipas ang isang taon mula lang isilang ang kanilang unang anak. Tila handa na agad si Derek Ramsey para sa baby number 2. Pero may mabilis na no mula sa misis na si Ellen Adarna. Sa isang nakakaaliw na Instagram post, ibinahagi ni Derek ang video nilang mag-asawa habang naglalagay ng sunblock sa isa't isa habang tila nasa isang yate. Kapansin-pansin ang lambingan ng dalawa at ang caption ni Derek ay baby number 2. Pero walang paligoy-ligoy na sinagot ito ni Ellen ng no. Nagpa-react naman ito sa fans na hati ang opinyon. May mga boto kay Derek na dapat sundan na ang kanilang anak habang ang iba ay pabor kay Ellen na huwag muna. Matatanda ang noong October 2023, isinilang si Baby Liana, ang unang anak ng mag-asawa. Pero November nang ito'y opisyal na ibinahagi sa publiko. Nagpakasal naman sina Ellen at Derek noong November 2021. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oo nga naman. So, dapat kung anong yung katawan ng magdadala ng sa sinapupunan, yun ang mag-decide. Oo Di ba? Kung naman. kaya na niya o hindi pa. Walang pilitan. Walang pilitan dapat. Tsaka hindi naman tayo ang involved dyan. Hayaan natin sila mag-enjoy sa kanilang mga buhay. Yes, correct ka dyan, Miss Thea. Correct. At nakasama niyo po sa isang edisyon na naman ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Siban. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank God it's Friday. Balansyadang pagbabalita. Susunod na hatid yan sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 2 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Happy weekend. Babu. This time check.